pati labi o lips, pinapatato na para raw hindi na kailangan pang maglagay ng lipstick maya't maya. Pero bakit ang ilan tila na-disgrasya ang nguso? Kapag ang pinapangarap na pouty, kissable lips hindi na kayang idaan sa makeup lang, ang isa sa mga umusbong na solusyon, lip filler. Ini-injecta ng lip filler ang labi para lumaki o magka-volume. Pero ang model mula Quezon City na si Kailin na itinuturing na asset ang kanyang ngiti nang minsang tinangkang i-enhance ang laki ng kanyang labi. Heto ang kinalabasan, ang kanyang lips na maga. Halos dumoble ang laki. Anyari! Nung time na yon, medyo kinakabahan ako kasi feeling ko mamamatay na po. Kasi sobrang sakit nung sa ulo. Dahil sa kanyang trabaho bilang model, suki na raw si Kailin ng iba't ibang aesthetic procedures. Since nandun na po ako sa industry, kailangan ko po syempre ng enhancement sa face. Hanggang nitong 2023, inalok daw si Kailin ng libreng lip filler sa isang clinic sa Makati na ang may-ari, foreigner. From Thailand po sila. Ang una pong ginawa is, shinape po yung lips ko. After po nun, nilagyan po ako ng pangpamanhen. Pero si Kailin, kinabahan daw. Yung gumawa sa akin, nurse lang siya. Tapos may nag-guide sa kanyang doctor talaga. Nung time po na yon, hindi na po ako nag-ask ng question kasi hindi rin nila maintindihan yung English. So after, okay naman po siya. Pero after mga 2 hours, nag-start na pong nagka-migraine ako. Ang labi niya na maga, lumobo para tuloy kinagat ng bubuyog. Para na akong duck po. Then kinontak ko po sila. Sabi ko, normal lang po ba to na mamamaga? Sabi nila, normal lang naman mamaga. Lagyan mo lang ng ice. Pero kahit ikinold compress na ni Kailin ang kanyang mga labi, wa-effect pa rin daw. Feeling ko mamamatay na po. Kasi sobrang sakit nung sa ulo. Kaya nagdesisyon na siyang ipatanggal na lang ang itinurok sa kanyang fillers. Pagka-dissolve, medyo namamaga pa. So, umabot po siya ng 1 week. Normal ang swelling actually for the first 24-48 hours. Kung nagmaga pa siya more than that, baka may allergic reaction or baka iba yung injection sa kanya na material. So, go to the reputable doctor. Yung lips ko po ngayon, okay na po siya. Sa trusted clinic na po ako nagpapagawa. Meron ding mga cosmetic procedure na ang goal, pagandahin ang natural na kulay ng labi para pak na pak kahit walang lipstick. Ito raw ang gusto sanang ma-achieve ng tiga Iloilo na si Fatima. Nung bata pa ako kasi may nadalas ako binubuli. Kasi nga ang itim-itim ng labi ko. Wala daw hahalik sa akin. Nagtatanong, nagsisigarilyo ka ba? Pero sabi ko hindi. At mas lalo pa raw nabasag ang kanyang self-confidence nang iniwan siya ng kanyang boyfriend nito lang Pebrero. Magpapaganda na lamang ako sa sarili ko. Parang self-love ba? Si Fatima, nagpa-schedule agad ng lip tattoo session sa isang clinic sa Iloilo. Semi-permanent makeup ito. Nilalagyan ng pigment o kulay ang labi gamit ang maliliit na karayom na parang sa pagtatattoo. Nakakatulong daw ito para pagandahin ang natural na kulay ng labi, gawing mas pantay ang kulay o i-enhance din ang hugis. Parang binigyan lang din nila akong discount. Kahit 500 na lang. Tiis ganda. Siyempre yung tieturok, masakit. Pero sa halip na matuwa, napahagalpak siya sa kakatawa. Ang kanya kasing labi, hindi lang namula, lumobo pa. Uy, talaga yung paglubo niya sa labi ko. Parang times 3. Parang di ko nakilala yung sarili ko. Yung paglabas namin ng clinic, yung may nakita ko ng maraming tao nung sa mga paligid ko. Ang lulungkot. Pag tanggal ko ng face mask, bigla po sila tumawa. Yung kagat ka bubuyog? May nang gigisan. Matalangan ko kayo. Pinagtawanan man ang resulta,
Si Fatima, kabado 20 talaga. Hala, Dok, baka hindi na ito babalik. After 3 days, maging okay na lahat yung labi mo. Ayon sa isang esthetician, normal daw talaga na mamaga ang labi pagkatapos magpa-lip tattoo. Majority of my clients would experience mild swelling, but meron pa rin others na medyo intense yung swelling. Meron talagang mga tao kasi na hypersensitive ang reaction nila to injuries. Kapag yung swelling hindi pa rin nag-die down after 48 hours, tapos the swelling is already extending through the adjacent part of the face, experience difficulty in swallowing, susugat, well, that's the time na ma-alarm na sila. Makalipas lang ang ilang araw, ang lumobong labi ni Fatima, aba, kissable na. Ngayon po, wala na po akong lipstick. Ito po. Tattoo po talaga yung lips ko. Masaya, tapos nag-boost yung confidence ko. Ang paglobo ng mga labi, normal daw na nangyayari kapag nagpapalip tattoo. Pero hindi ganito. Ang labi kasi ng content creator na ito, nagkasugat-sugat at nangitim matapos siyang magpa-lip tattoo. Bakit nagsusugat ang uso ko at saan nagsimula ito? Mula nang pasukin ni Daniel ang paggawa ng content online, araw-araw siyang humaharap sa camera. Kaya naku-conscious daw siya, lalo't hindi kagandahan ng kulay noon ang kanyang labi. It's my first time na mag-try ng mga lip tattoo. Actually, parang Makati lang siya. Pero makalipas ang ilang araw, unti-unti raw itong nagsugat. Para siyang naging paltos na, alam mo yung paltos na merong tubig sa loob? Hindi na ako mapakali. Agad niya itong ipinakonsulta at nalamang nagka-allergic reaction pala siya. Nakalimutan ko na that time pala, kumain ako ng squid ink pasta. Binigyan lang din ako ng ointment na kailangan gamitin. Pero worth it naman daw ang kanyang pinagdaanan. Nang tuluyan kasing naghilom ang sugat sa kanyang labi, camera ready na ulit ang kanyang ngiti. Hindi na ako kailangan gumamit ng mga tint, ng mga lipstick. Kailangan i-follow yan yung do's and don'ts and follow your doctor. Walang masama kung gusto mong pagandahin ang iyong labi. Yung kagat ka bubuyog? Basta't wag lang lalabis. Lalo't ang ganda ng ating lips, hindi lang nakikita sa laki, kulay o hugis, kundi sa mga salita na dito'y namumutawi. Kilalanin, Gen Z at millennial vloggers na ang content hindi lang eme-eme o puro prank o pang-good time, kundi may matututunan. Alam nyo ba na kapag naputol ang buntot ng butiki, ito'y tumutubo ulit? Ang mga lizard o mga butiki ay may ability na tinatawag na autotomy. Ito yung kakayahan nilang i-self-amputate yung kanilang buntot. Ito din yung kanilang defense mechanism laban sa mga predators at threats. Ang halamang makahiya, totoo rin bang nahihiya? Kaya tumitiklop kapag nahawakan? Ang totoo, walang emosyon ang mga halaman. Nagkakaroon ng electrical signal na mabilis na dumadaan sa halaman. Eh ang langit, ang tunay palang kulay, violet? Ang ilaw na nanggagaling sa araw ay nagta-travel papunta sa Earth in wave form. Red ang may pinakamahabang wavelength at violet naman ang may pinakamaikli. Maaaring mas maraming blue light ang nilalabas ng araw kesa sa violet light. Pangalawa, nag-a-absorb ang upper atmosphere natin ng violet light bago pa ito makarating sa atin. At pangatlo, ang mata natin ay mas sensitive sa blue kesa sa violet. Ilan lamang yan sa mga paliwanag ng content creator na ito na nakikilala sa kanyang mga patrivia sa science. Siya ang 24 anyos na si Lance. This is Lance! Lance na mula sa acronym ng kanyang pangalan na Luis Ann Nagal. Alam mo ba kung ano ang deadliest animal sa buong mundo? Huwag na raw magtaka kung bakit karamihan sa kanyang content tungkol sa mga hayop. Si Lance kasi, 5th-year veterinary student mula sa Cavite State University.
Karamihan sa mga animal bites ay nangyayari kapag hindi tama yung pag-approach nating mga tao. Isa sa mga una niyang video na nag-viral ang kanyang vlog tungkol sa stray dogs. Pinakilala ko po sa kanila sino ba yung mga CVSC dogs and they're very friendly po kasi. I think nag-click din siya kasi ang audience po that time is yung the student din within our campus. Hindi ko po na-expect na papanoorin po siya ng mga kaibigan ko, family. So, sobrang natutuwa din po ako kapag naririnig ko na, uy, pinapanood ka ng anak ko. Lagi ko pong sinasabi na dapat safe sa kabataan yung mga contents natin. Si Lance, achiever sa eskwela. Bukod sa pagiging scholar, swimmer-athlete din. Lahat ng kanyang pagsisikap, alay daw niya sa kanyang amang OFW. Lumaki po ako na hindi namin siya kasama kasi marami din pong nagsasabi na, baka pag nag-start ka content creation, ganyan, kalimutan mo na yung pag-aaral mo. Yung pag-aaral po talaga is sobrang big deal siya para sa akin. Sobra na lang yung eagerness ko na makapagtapos ako and to always do better, to always make them happy, to always remind them na mahal ko sila, na parang kahit na mabigyan ako ng pagkakataon, pumili ulit ng magulang sila at sila pa rin yung pipiliin ko. Nitong nakaraang taon lang, nagsimulang mag-content si Lance sa mga nagtataka kung paano niya nagagawang pagsabayin ang pag-aaral at paggawa ng reels. Meron daw siyang katuwang. Walang iba kundi ang content creator din na si Chris Emmanuel o mas kilala bilang Keds Art na kanyang boyfriend. Behind Land's success is Keds Art po, and siya po yung nagturo sa akin kung paano mag-edit, paano lahat yung processes, step by step ng content creation. Content creator po talaga ako before. Sobrang halaga po talaga na educational content ngayon. Kasi yun nga po, sobrang kalat ngayon ng misinformation. Naisip po namin, what if isa kami sa mga magkalat ng mga totoong bagay? At dahil bawal mamali sa kanyang mga patrivia, mabusisi raw si Lance pagdating sa fact-checking. Partially, may alam po na ako dun sa sagot. So, i-research ko po siya. Minsan double check ko po dun sa professor. Double checking din po online sa credible sources. Parang gano'n. Kasi nandun din naman lahat. Pero you have to know kung saan ka pupuntang websites na tama. Pero minsan na rin siyang may kinaharap na issue tungkol sa tinatawag na toxic positivity. Katulad nung gumawa siya ng vlog sa kasagsagan ng oil crisis, bunsod ng gyera sa Middle East. Ginawa po namin yun kasi gusto ko rin sanang i-correlate siya sa buhay. Parang gano'n. So, parang naging insensitive po ako dun sa part na yun kasi medyo na-lost track ako na it's a political issue. Ititake ko na din yung chance para mag-sorry and I deeply acknowledge my mistake. Pero kamakailan lang, naging paksa ulit siya online. Sa pagkakataong ito naman, pinupuri siya sa kanyang educational at wholesome content. In order to be successful, you have to take good care of yourself too. Pero ito'y matapos siyang ikumpara sa ibang content creators. Let's stop comparing a person to other person. Hindi ko po gusto na i-up niyo po ako habang binababa po yung iba. So, nasasaktan po ako dun sa mga ganong bagay and hindi rin po siya maganda. This is life! Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, isa sa 5 Pinoy na edad 10 hanggang 64 hirap umunawa sa kanilang mga nababasa. Ibig sabihin, marami sa ating mga kababayan may problema sa reading comprehension. Samantala, ayon naman sa datos na inilabas ng digital company na Kipios nung nakaraang taon, tinatayang nasa 98 million na mga Pilipino ang gumagamit ng social media o katumbas ng mahigit 83% ng kabuuan nating populasyon. Kaya't importante na ang klase ng content na kanilang nababasa hindi lang nakakaaliw, kundi nakakadagdag din sa kanilang kaalaman at pag-intindi sa kanilang nababasa. Karamihan ng mga iguana dito hindi takot sa mga tao. Isa pa sa mga umuusbong na educational content creator ngayon, ang lalaking ito na laging may patch sa ilong, konyo magsalita at may dating. Narito tayo sa Paki, Laguna, bahagi ng Sierra Madre, para i-document ang pag-aabuso at paninira sa ating kalikasan. Ang isa sa pinakapumatok niyang reels, ang kanyang animal encounters abroad. Ang hayop na to ay kumakain ng sariling
Yeah, ito nga pala, ang giant Galapagos tortoise. And actually, siya ang hero ng buong forest dito. Santa Rosa, Galapagos. Kagaya na lang ng kanyang travel vlog sa Galapagos Island, sa Ecuador, sa South America. I went to Galapagos last time. Ito yung biodiversity hub talaga. Makikita mo in real life yung mga nangyayari sa ecosystems and how animals interact with people. Yung mga hayop dun ay actually sobrang close sa mga tao. Sa pag-travel ko sa buong Latin America, na-realize ko na ang mga tao dun, ang tingin nila sa mga hayop ay part lang ng community. Dito, nag-ala Kuya Kim siya sa pagbibigay ng trivia tungkol sa tortoises, Sila ang pinaka-importanting guarder ng island. mga iguana, Look at this. I can get this close. Dito sa mga estero na to, palingoy-langoy lang sila nang walang pakialam sa mga tao. at sea lions na malayang nakakalangoy doon sa mga estero. Dito sa Galapagos, hindi takot sa tao ang mga hayop. Pagkus, ang mga tao ang takot sa mga hayop. Bakit nga ba? Well, nangangagat yung mga yan. Kung akala ng iba, estudyante pa siya, sa totoo lang daw, siya'y 30 na. Siya si Lark Andrew o Larkington sa kanyang followers. BS Chemistry graduate ng University of the Philippines sa Diliman. Ang niche ko is science and history with a bit traveling around the world. More on science kasi isa akong scientist. Sa active volcano pa rin ito. Kaya itong mga tipak ng bato ito ay actually mga lava. Ang ating layunin ay going mainstream ang science and mathematics. These days kasi hindi na masyadong visible sa and available sa mga kabataan itong science and STEM subjects. Pampaco Park ay dating sementeryo ng mga mayayamang Kastila noong mga panahon yun. Mahalaga rin mag-travel sa loob ng Pilipinas. Ang goal ko is ma-compare how Philippine sphere compares to the world. Kasi ibang bansa, nature and progress, they work together. Sa atin, progress-focused tayo, which is sad to see para sa akin. Noon pa man, hilig na raw ni Lark ang science. Suki nga raw siya dati sa mga quiz bee. Nung high school ako, sobrang bida-bida ako noon, genius, tapos introvert. Ano mga typical mga nerd ng mga aral talaga. Top! Lagi! At wag ka, kabisado rin daw niya ang scientific names ng mga bagay, prutas at hayop. Pasample nga, Lark. Bigas, Oryza sativa. Tapos yung mga papaya niya na, Carica papaya. Pterocarpus indicus, yung mga nara natin. Gallus domesticus, manok. My most interesting topics always start with a curiosity. Hindi pwedeng you just produce content. So ang role namin ngayon is ma-transform ang napakahirap na context papunta sa more digestible and fast-paced na form na mas madaling makuha, lalo ng kabataan. Para sa mga nagtatanong kung bakit may twang at panay English si Lark sa kanyang vlogs, online English tutor daw kasi siya para sa Russian students. Kindergarten teacher ako sa mga bata na hindi pa marunong magsalita ng English. Pagkakausap ka ng mga bata, kailangan tunod cartoon ka. Eh yung iyong nose patch, para saan ba yan, Lark? Nag-start siya as a practical and medical purpose talaga. Ginagay ko dito, for fun na lang talaga. Dahil din sa kanyang viral post, may brands na rin na nakikipag-collab daw sa kanya. Eh Lark, wala ka bang balak mag-artista? I've been offered to host several shows, but I'm still weighing my options right now. Kasi ang ultimate goal ko, mabalik ang 90s na mga shows natin on TV. Ngayon, alam mo na. Para sa mga kabataan, focus lang tayo sa pag-aral. Pag nandiyan ang curiosity mo, mas marami kang bagay na matutuklasan. Alam mo ba na ang pinakamalaking bulaklak sa mundo ay matatagpuan din sa Pilipinas? Ito ay ang Rafflesia arnoldi. Sana ma-inspire din po yung ibang tao na mag-educational content. Kasi mas maganda na mapanood din natin on social media. May matututunan tayo, may makukuha tayo. Doom scrolling ang tawag sa one-to-sawa niyong pagtitig sa inyong social media accounts. Brain rot naman ang epekto nito. Humihina ang utak, pati na ng inyong attention, concentration, at critical thinking o analysis. Kapag nakuha mo yung mga gusto mo, it is God's direction. Pero kapag hindi mo nakuha yung mga gusto mo, it is God's protection.
Pero kapag ang pinanood nyo o tinutukan, makabuluhang mga impormasyon, Hindi tayo against sa progress at pag-unlad. Subalit at the cost of our kalikasan and kasaysayan, marahil kailangan pagpag-isipan. basta't hindi peke, mahahasa ang utak at matututo at hindi titigil na matuto. Bakit sa ating mga eskwelahan nitong nakalipas na mga araw, may mga krimen na nangyari? Pamamaril, pati na pananaksak. Kuha ang mga videong ito nitong June 22, Lunes, sa flag ceremony ng San Jose National High School sa Tacloban City, sa Leyte. Ang mga estudyante at guro masigla pang kumanta, umindak sa kanilang morning exercise at nakinig sa mga announcement. Pero makalipas lang ang mahigit isang oras, hindi na kantahan at tawanan ang maririnig sa mga pasilyo ng eskwelahan. Kundi sunod-sunod na putok ng mga baril. Uy, tawag ka man, pulis. At nang nakakuha ng tiyempo, Ganto ka magawas. Uy, ganto kita gawas. Ganto kita gawas. nagpulasan palabas ng eskwelahan. Uy, ganto ka magi. Uy, paggawas niyo ko. Ang ilan tumakbo sa isa sa pinakamalapit na bahay. May dana polis. Kalma na ka mo, may dana polis. Ay, naka mo. Dalawampu ang sugatan. Ino naglarahay yan? 3 ang namatay. Ito ang kauna-unahang naitalang mass school shooting sa Pilipinas. Ayon sa mga saksi, ang mga namaril, 2 estudyante rin ng eskwelahan na parehong menor de edad, 15 at 14 anyos. Nagbaril. Isang putok po muna yung... Dito? Opo, ma'am. Mga after 1 second ata. 3 na. Bang, bang, bang. May bata na tumatakbo. Sabi niya, ma'am, may pusil. Ay, ito may mga Opo. tama ng barel. Dito na recover mo. Tapos yung first gunshot, lumabas na po kami. Ganto ka magawas. Uy, ganto kita gawas. Ganto kita gawas. Pagtingin ko dito sa loob, nakikita ko may natatamaan na. Hero nga po siya, Ma'am Jess, pero wala na siya. Masakit po. Pero yun po yung gusto ng anak namin. Makatulong po. Kamusta ko kayo? Hindi ako okay, pero pilitin kong maging okay. Kailan niyo huling nakausap si Ayesha? 21 ng gabi. Ginising ko siya, tapos pakain, sapatos, linisan ko pa yun. Tapos, uuwi na kabaong. Ang malaking tanong ngayon, ang mga estudyante, ligtas ba sa itinuturing pamanding pangalawa nilang tahanan, ang eskwelahan? Kung ang gumagawa ng karahasan, mga kapwa estudyante rin nila na menor de edad.
Karahasan sa eskwelahan, hindi man bago dito sa Pilipinas dahil meron ng ilang mga naiulat na mga insidente, hindi naman katulad ng mga madalas na nangyayari sa Amerika na merong mga namamaril sa mga eskwelahan hanggang nangyari ang hindi kailanman inasahan dito sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte. 3 araw matapos ang pamamaril, suspendido pa rin ang klase sa San Jose National High School. Bakas pa ang mga iniwan ng trahedya. Sa mahabang pasilyo kung saan namaril ang mga batang gunman, mga basag na bintana, butas na mga pintuan at dingding. Nagsimula ang bangungot dito sa pinakakantin ng San Jose National High School. Dito raw ho unang nagpaputok yung 2 batang gunman. In fact, naka-identify na po kung saan nahulog yung mga basyo ng bala ng kanilang mga pinaputok dito. Saksi ang MAPE teacher na si Sir Jason at TLE teacher na si Sir Glenn sa nangyari. Okay. Dito po ako, nung Lunes. Dito kayo nagkaklase. Opo. Isang putok po muna yung... Dito? Opo, ma'am. Mga after 1 second ata. 3 na. Bang, bang, bang. Ang lapit lang ho ng classroom nyo. Opo, dito lang po ako. Ano hong unang binaril nila? Wala po, ma'am. Hindi ko po klaro. nakita. Pero wala hong tinamaan dyan sa Wala mga po. tao. Kahit sa room ko, walang tao dyan. Tapos narinig nila mayroong nagpaputok doon naman sa kabilang CR. Mula dito, naghiwalay sila. Hindi po. May isa dito, isa doon. Hiwalay na Magkahiwalay talaga po. sila. Opo. So naglakad yung 14-year-old dito. Opo. Tapos sabi ko na sa mga student ko, dapa na kayo. Yan po yung may natamaan. Si Miss Dazo. Inubos niya po yung ano niya. Yung Inubos niya isang magazine. Tinamaan niya yung si Ayesha. Opo. Yun na natsyempohan niya. Hindi naman parang tinarget niya talaga yung Hindi si naman po. Ayesha. Hindi naman. Sa puntong ito, nagsalubong sila nung gunman 2. Yung, ito yung 15 anyos, yung 15-year-old. Tapos parang nag-usap sila dyan, dito sa may CR. Nung sumunod na nangyari, dito po ma'am. Naglakad pa sila. Opo ma'am. Dito sa first room po, ma'am, nagpaputok na po sila. Ito po yung unang tama sa bala. Sino yung tinamaan nito? Merong tinamaan sa hita ang bata dito. Sa takot, nagkumpulan raw sa isang sulok ang mga estudyante ni Sir Glenn. Sobra 10 ata nakasuksok doon. So doon ho kayo pinuputukan ma'am. habang nandun na ho kayo Kasi sa nga, corner? Ma'am, kasi nga ma'am, late na akong nakapasok dyan kasi nag-attempt ako to close the door. Tumakbo na lang ako doon sa corner yan. Okay. Unfortunately, hindi ako nakadapa. Kasi nga congested na yung area namin doon. Dito niya kayo trinay na barilin. Yes po, ma'am. Kaya basag yung Yes salamin. po. Tapos tagos doon sa kabilang Okay, salamin. pero sa awa ng Diyos, Ligtas dito lang po. dumaan yung bala. Yes po. Pero ang pinaka na-trauma at nasaktan sa nangyari, ang TLE teacher na si Ma'am Evita na hanggang ngayon hindi makayang bumalik sa kanyang classroom. Ma'am Evita, kamusta ho kayo? It's hard to say okay, knowing that may mga bata akong Namatay. Ilan po yung dalawa estudyante? po. At Si saka- Lawrence Fabian at saka si Yancy Separa. 2 sa 3 namatay, estudyante ni Ma'am Evita. At pati na ang mas batang namaril o gunman. I checked the attendance. Doon ko nga nalaman na isa lang ang absent ko. Si nga. Sabi ko, bakit nasaan siya? Sabi nila, nag-attend daw ng flag ceremony. Pero hindi naman siya pumasok. Come second period, kumakain ako mga ilang subo. Pumutok, may pumutok. May bata na tumatakbo. Sabi niya, ma'am, may pusil, may namumusil. Sunod-sunod na po naputok. So, ang ano namin is nagtakbuhan na kami. Nung may mga lumabas na video, doon ko lang nalaman na si Fabian nga pala talaga ang kasama si yung isang student ko. Silang dalawa yung humahawak ng pintuan. Nagbaril. Kasama ni Chris Lawrence Fabian, si Mark, hindi niya tunay na pangalan, sa sumubok na humarang sa pinto. Pagpaputok po nila doon, nag-ano na po kami, nag-alerto na mag-lock ng pinto. Tapos doon po, binalikan yung classroom namin, tsaka binubuksan nila. Kasi gusto po namin maligtas yung lahat po kami doon sa classroom. Meron po umiyak, meron po sumisigaw.
Nakakandado ngayon ang classroom. Piping saksi sa isang bangungot. Yun po ang mahirap na part kasi nasa akin yung may mga casualty. How are you taking this po? Kailangan lang mag-move on. Kumbaga sa amin, padayon lang. Kamusta ho ba si ito yung mas bata na gunman? Kasi parang first week lang po siya pumasok. And based doon sa 4 days, ang napansin ko sa kanya, loner siya. Sa kasagsagan ng pamamaril. Ganto ka magawas. Uy, ganto kita gawas. Ganto kita gawas. Nagtakbuhan palabas ng eskwelahan ang mga estudyante. Uy, ganto ka magi. Nakita ko na yung dalawang pulis na papunta na sila dito. Merong isang bata na humawak sa kamay ko. Sabi sa akin, "Sir, amo na to, sir. Amo na ito hiya. Amo na ito." Pumasok siya sa mga kwan din sa ibang mga estudyante dito. Sumabay siya. So, nung nakatalikod na siya, dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Ginulat ko na siya. Doon na kami nagsimula ma-restraint yung bata. Hanggang sa pagtatapos ng insidente, ang 15 anyos na gunman nahuli. Makalipas ang mahigit 1 oras, sunod namang namataan sa kalapit na lugar ang nakababatang gunman. That time kasi, papauwi ako. Pagkakita ko sa kanya dito, tinawag niya ako na, "Kuya." Tapos sabi ko na, "Bakit?" Tapos sabi niya, "Surrender na daw siya." Naguba namin siya ng damit kasi baka may baril pa siya. O wala na po kami nakita. Tinuro sa amin dito kung saan nakalagay yung bag. Sinek ko yung bag, merong isang bonnet na itim, tapos yung baril. Nandun pa yung magazine. Tinawagan ko yung kapatid kong pulis, isinakay namin sa motor, tapos biyahe na kami pupuntang Station 1. Nag-iimbestiga yung mga prosecutor dito na tiyempohan namin. So wala pang case against the gunman po. There is na. Ang nag-file yung victims. Yes, oo. Pero ano ho yun? Sinong finailan nila? Yung 15-year-old o yung 14? Kasi yung 14 hindi pa klaro, ganun ho ba? No, because parang walang criminal liability. Pag 14. Yes. Pinag-aaralan na rin ng PNP ang mga kuha ng CCTV sa palibot ng eskwelahan. Pero dahil gumugulong pa ngayon ang investigasyon, hindi raw muna maaaring ipakita sa publiko ang mga nakunan ng mga ito nung araw ng pamamaril. Ang mga rumesponding pulis, pati na mga bumbero at mga estudyante at mga teacher, nagtulong-tulong para sagipin ang mga nasugatan. Ang estudyanteng si Rocky, hindi niya tunay na pangalan. Kahit ligtas nang nakalabas ng eskwelahan, bumalik pa raw sa loob para tulungan ang mga sugatan. Ilan ang nabuhat mo? 4 po. 4? Sino-sino? 2 yung may sugat. Tapos yung 2 na parang hindi na nakakahinga na trauma ata. Puro estudyante yung Opo. 4 na yon. Kilala mo ba si yung Namorel? Opo. Anong pagkakilala mo sa kanya? Mabait naman siya, tapos officer pa namin siya sa room namin. Hindi siya nagsasalita sa room. Hindi siya Tahimik nagipag-usap. lang. Usap. Opo. There were 11 who was brought to us, and then we have 3 gunshot wound related injury. But yung isa, we immediately refer it to Eastern Visayas Medical Center because of the gunshot wound in the head. Yung mga na-discharge namin, karamihan doon yung mga nagpa-panic attack, hyperventilation. Meron din yung mga grazing wound. Ang isa sa mga sinawimpalad, ang grade 10 student na si Chris Lawrence Fabian, na makikita sa video na sinubukan pang harangan ang pinto para hindi sana makapasok sa loob ng kanilang classroom ang mga namaril. Ang turing sa kanya ngayon, bayani. Trinay pa niyang protektahan daw po yung iba niyang classmate? Opo, pinatektahan niya po talaga, ma'am. Nag-ano talaga siya. Kasi po, natumba na po siya, ma'am. Ang sinabi niya po, iwanan niyo na ako. Total, may tama na ako, nabaril na ako. Lumabas na kayo para maligtas nga po yung mga sarili nila. Nakuna ng CCTV sa kanilang bahay ang pag-alis ni Chris Lawrence papasok sa eskwela. Ito ang huling sulyap nila sa kanya.
na buhay pa. Tinatago niya po yung kanyang badminton kasi po pinapagalitan ko siya kasi mahilig po siyang magpahiram tapos pagbalik po sa kanya, sira na. Kaya yung parang sa kanya po masaya siya na hindi ko po siya napagalitan dahil hindi ko po nahuling bitbit niya po yung badminton niya. May mga gamit daw ho si Fabian ng pang-Boy Scout. Sinuot po namin sa kanya Sinuot niya na, yun. ayun. Suot niya yun. Opo. Yan po yung ano niya, Ma'am Jess, yung makatulong po. Ato pa to sa kapurtahan! Napanood niyo po yung video? Opo. Paulit-ulit po talaga. Ako po, isang beses ko lang pong inanod. Masakit po. Hero nga po siya, Ma'am Jess, pero wala na siya. Masakit po. Mapagbigay po yan, ma'am. Kahit po yung baon niya, ma'am, isinishare niya po. Kahit uuwi na lang po siyang maglalakad. Hindi po siya nagdadamot sa mga kaibigan at classmate niya po. Malapit lang sa bahay ng mga Fabian ang bahay ng pamilya Separa, ang pamilya ni Joyance na namatay rin sa pamamaril matapos siyang tamaan ng bala sa dibdib. Kamusta po kayo, ma'am? Hindi ako okay pero pilitin kong maging okay dahil mayroon pa akong anak na kailangan ko pang alagaan. Anong klaseng anak po si Joyance? Mabait naman po siya, matulungin. Mahal na mahal ko siya. Ayaw kong ito ang nangyari sa kanya. Hindi ko to gusto. Ano reaction niyo po nung nakita niyo na ho na wala na ho siyang buhay? Hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko. Wala, iyak lang ako. Nagsisikap pa man din daw si Joyance na makapasok sa honor roll ngayong taon. Naalala niyo pa yung huling pag-uusap niyo? Comparehan sa grade 7 pa lang siya. Ngayon parang porsigido kasi siya. So sabi niya, Mama, gusto ko may award. Tinatanong niyo ba yung sarili niyo, bakit kaya nangyari ito? Yeah, tinatanong ko rin. I blame also God. At that moment, at that time nga, Lord, bakit hindi mo nang pinadala ng maraming angel yung anak ko para maprotektahan, ganun. At that moment nga, nalaman ko na patay na yung anak ko, Lord. Why? I pray always. Papunta tayo sa burol naman ni Ayesha. Siya yung pangatlong namatay dun sa pamamaril. Nakikiramay po ako. Si Ayesa Nicole, grade 9, 14 anyos. Panganay sa 3 anak ni na Ariet at Nico. Dead on arrival sa ospital matapos tumagos ang bala sa kanyang dibdib. Una po, nakikiramay ho ako sa inyo. Paano ho ba na paalam sa inyo yung nangyari? Sinabi na punta muna kayong school ni Ayesa dahil may nangyayari daw doon na putukan. Di naman namin po naabutan na Wala na siya doon. Nasaan na ho dinala? sa ospital daw. Pero pagtanong namin po doon sa mga teacher, hindi pa alam kung saang ospital. Hinanap pa namin, ma'am, 3 ospital bago pang-4 na yung pinagdalan sa kanya. Tapos, Doon na po siya nakahanap. doon nyo na ho nalaman na wala na siya. Hindi nyo na ho naabutan na buhay. Simula sa unang room sa katabi sa kanila. Tapos doon sa kanila, doon nagtambay na kasi bukas yung pintuan. Nagtakbuhan sila sa gilid kung may pintuan ba sa kabila. Uy, ganito kita gawin! Ay, pag-gawas siya ko! Yan yung anak ko, Sabi siya mo- atang nahuli. Siya pagkuhan daw ng classmate niya, paglingon uli, nakaano na siya, ma'am. Siya Natamaan na. Natamaan na. Oo. Saan po siya tinamaan? Dito. yung siya ay isa dito, Siya. sa labas. Tinatanong niyo rin ho syempre siguro bakit nangyari to. Paaralan, tapos doon pa siya maano. Mababaril. Akala niyo ligtas. Ligtas na lugar. Kailan niyo huling nakausap si Ayesha? Yung 21 ng gabi. Ako maaga, kaya ako magpakao, sapatos, linisan ko pa yun. Tapos, mauuwi na kabao mo.
Anong klase ho bang anak si Ayesha? Malambing. Maraming kaibigan yan, ma'am. Ano ho sanang gusto niyang maging? May ambisyon na ho ba siyang nasabi? Maging pulis. Pulis sana siya. Nagpapagaling ngayon sa Tacloban City Hospital ang kaklase ni na Chris Lawrence at Joyance na si Donna. Hindi rin niya tunay na pangalan. Pinipilit po talaga ng killer na buksan yung pintuan nun. Nagpanik na po talaga kami nun. Then nung nasa pintuan na po ako, doon na po ako natamaan. Hindi ko na po inisip yung pain na naramdaman ko. Inisip ko na lang po, tumakbo. Saray lahay na paglinap eh. Pahina yung nangin. Lulugod gyap ito na pagkunhayera. Sing sakripisyo ko guntak mga anak na matalawas ko tira magpaka-eskwela. Masusugod lainin. Parang sinasabi ko na, anong kasalanan ko? Bakit pa ako nadamay sa ganito? Gusto ko lang naman mag-aral ng mabuti. Gabi ng June 23 na inquest na ng mga otoridad ang 15 anyos na gunman. Habang ginagawa ang ulat na ito, ang mga namaril, edad 15 at 14 anyos, nasa kustodiya ng DSWD Regional Rehabilitation Center for Youth sa bayan ng Tanawan sa Leyte. Papasok ngayon yan sa fiscal's office and eventually to the judge. Kakaroon ngayon ng ruling niya kung saan sila ilalagay. Dapat magkahiwalay talaga yan ng kwarto. Lieutenant, kamusta na po ang usad ng investigasyon? As of today po, ma'am, na-file na po yung kaso doon sa ating CICL na 15 years old. Ano hong kaso? 3 counts of murder po and 3 counts of frustrated murder. And then multiple counts po ng serious physical injuries. Pero yung 14-year-old, dahil ang age of criminal liability lang po ay 15, yung 14-year-old, paano ho kaya yun? Hindi siya mapafile ng kaso? Sa pagka ngayon po, pero naka-turn over po yan siya, under the custody po siya ng ating CSWD. Kahit ganun po ang nangyari, is mag-undergo din po siya ng interventions na gagawin ng ating CSWD. Sa investigasyon, lumabas na ang baril na ginamit ng 14 anyos na gunman, pagmamay-ari ng tiyahin niya na isang pulis at abogado. Inaalam pa ngayon kung paanong napasakamay ito ng menor de edad ang kanyang tiyahin. Sinibak na raw sa pwesto. Ang baril namang ginamit ng mas nakatatandang gunman, edad 15 anyos, nakarehistro sa isang security agency sa Cebu. Ito po ang na-recover natin. So at least 34 bullets were fired. 21 po na fired cartridge cases at 13 po pong cartridges. Under Section 30 of RA 10591 or the Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act, pwede pong managot ang isang may-ari ng security agency kung mapakita na may kapabayaan po on the part of the company na nahayaan po na magamit sa isang krimen ang loose firearm. Pagdating po sa mga magulang, under the family code, since they have the parental authority over the child, sila po ay civilly liable or dapat magbayad ng danyos po dun sa pamilya ng biktima. Malaki ang papel dyan ng pamilya at yung other relatives. If you are a gun owner, you should be a responsible gun owner. Hindi mo dapat na pinababayaan na kung saan-saan lang ba ilagay yung iyong pag-aaring armas. Lalong-lalo na kung merong mga bata at kabataan doon sa pamilya. Samantala, may mga nakapansin na ang suot ng batang gunman katulad ng suot ng isa sa mga namaril sa Columbine High School Massacre sa Colorado sa Amerika noong 1999. We saw some indications na meron pong ibang grupo na pwedeng nag-udyok o nagtulak na kinakasalihan niya para po gawin niya itong bagay na ito. Pagkatapos ng insidente, lumutang ang posibilidad na biktima di umano ng bullying ang mga namaril. The people they shot basically were not bullies. And they were also victims of being bullied. Paano mo masasabi na it was bullying? Siyempre, meron silang emotional trauma, so they also have to get counseling or psychosocial support. Samantala, may nag-viral na di umano chat ng dalawang namaril sa Tacloban City kung saan tila pinag-usapan daw nila at plinano ang kanilang ginawa. Pati na raw ang posibleng pagkakaabsuelto nila sa kaso dahil di umano sa Juvenile Justice and Welfare Act.
Na-verify nyo na ho ba kung authentic po? Tino-turn over po natin yan sa ating anti-cybercrime unit para sila po ang mag-conduct ng investigation sa veracity po ng mga lumalabas na mga convo na yan. Hindi pa natin nako-confirm yun. Nabanggit din na baka na-impluwensyahan o naapektuhan ng online game na Gorebox ang mga batang gunman. Ang Gorebox online game na pinupunang marahas. Sa nakalipas na mga linggo, ilang insidente ng karahasan ang naganap sa mga eskwelahan dito sa ating bansa na ang mga sangkot, mga menor de edad. June 16, nakuhanan ng CCTV ang pagsaksak ng 14 anyos na grade 8 students sa 7 grade 5 students sa isang eskwelahan sa General Trias sa Cavite. June 19, sa Cavite City naman, isang 18 anyos na senior high school student ang makailang ulit ding pinagsasaksak ng kapwa niya estudyante sa loob din ng kanilang eskwelahan. June 23, Martes, isang 17 anyos na grade 9 student sa San Carlos City sa Negros Occidental, sinaksak naman sa tiyan ng 17 anyos ding grade 10 student sa loob din ng kanilang eskwelahan. At nito lang ding Biyernes, 2 grade 10 students mula sa Apari sa Cagayan ang nahulihan ng patalim at baril na bit-bit nila sa loob din ng kanilang eskwelahan. At ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nito lang Miyerkules, June 24, isa pa raw di umano tangkang pamamaril o pananaksak ng isang 14 anyos na estudyante mula naman sa Tolosa sa Leyte pa rin ang napigilan ng mga otoridad. Kung may makita po kayo na kahit anong threat or imminent threat or chatter, please call 911 and inform right away. Ang Department of Education o DepEd naaalarma na raw sa mga nangyayari. Naunawaan natin ang pangamba ng publiko dahil sa mga pangyayari. Hindi na tayo mag-aantay na mangyari pang muli sa ibang paaralan, kaya agarang ipinag-utos po yung pagpapaigting ng security at safety protocols and arrangement po sa bawat eskwelahan. Dahil mga menor de edad ang mga namaril sa loob ng eskwelahan sa Tacloban City, mainit na pinag-uusapan at pinagdedebatihan ngayon kung tama ba ang batas na 15 anyos lang pataas ang pwedeng panagutin sa krimen. May mga nagsasabing dapat babaan ang edad ng age of criminal liability. Sa datos ng Juvenile Justice and Welfare Council o JJWC noong 2017, may halos 27,000 na mga kaso ng Children in Conflict with the Law o CICL. Bumaba ito sa 10,000 cases noong 2023 at ang pinakamatinding krimen na nagawa ng mga menor de edad batay sa datos, rape at murder. Si Senator Kiko Pangilinan ang principal author ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 kung saan nakasaad ang age of criminal liability na 15 anyos. Paglilinaw niya matapos ang insidente, kahit mga menor de edad, merong pananagutan. We condole with the families. There is no place for violence, lalo na sa paaralan. Ipapaliwanag natin ng husto, hindi sila maaring pakawalan. Hindi po. Lalo na ang kaso ay heinous crime. And sa batas ng Juvenile Justice Law, pagka heinous crime ang kaso, ay maaring minimum of 1 year ang involuntary confinement. Ibig sabihin nun, hindi papakawalan. Ang minimum 1 year. Pwedeng maging 2 years, pwedeng maging 3 years. Pagka menor de edad, hindi daw 15 anyos pataas, ay walang criminal liability. Hindi rin yan tama. Sinasabi nila dapat above 15, below 18 with discernment. Yes. So conditional siya na criminal liability. Pero ang napapansin namin, base sa
Mga interviews namin at mga research, usually pag above 15 na, meron na po talaga siyang discernment. So exceptional po yun na walang discernment ang above 15. So usually, meron po talagang kaso ang mga above 15. Yung RA 9344, the Juvenile Justice and Welfare Act, ay actually in compliance or in accordance to the basic principles and concepts of the UNCRC, United Nations Convention on the Rights of the Child, which should highlight the rights of children to survival, protection, development, and participation. Dito, yung minimum age of criminal liability would be 15. Isinusulong naman ni Senator Robin Padilla na amyendahan ang batas na ito at ibaba sa 10 taong gulang ang age of criminal liability pagdating sa mga karumal-dumal na krimen. I-amend na natin yung juvenile na yan. Kasi talagang ang dami na nasa mukha na natin At alam niyo hindi lang dito sa Pilipinas na merong ganyan na yung edad ibinababa. Dapat na natin gawin yan. Ngayon na. Anong masasabi niyo po dito sa ganitong nangyari sa eskwelahan po ninyo? Nakikita natin, ma'am, hindi lang sa buong Pilipinas yung physical na infraction ng paaralan. Walang pader, halos lahat. Walang protection yung guro, yung mag-aaral at eskwelahan. Hindi natin alam, susunod na mga araw, hindi tayo safe. Ilan hong gwardiya nyo? Meron po kayong pang-aga, tapos meron pang-gabi po. Sa tingin nyo ho, kulang yan? Kulang po yun. Anong balak nyo ho ngayon? Yung makamit po talaga yung hustisya, Ma'am Jessica. Kailangan pong managot ng guardian niya, yung tita niya, na yung may-ari po ng barel. May gusto pa ho kayong sabihin o ipanawagan? Agarang hustisya para sa anak ko at sa mga nabiktima niya. Yung mga magulang po ng mga gunman, may gusto ho kayong sabihin? Sila makulong. Yung auntie, kasi bakit nakuha yung barrels, hindi niya tinago ng maayos. Gusto ko po naparusahan yun, nagbaril sa anak ko. Kahit bata pa, pwede na yun. Sanay naman siyang mamaril Karapat-dapat na siyang parusahan. Pero hindi daw ho siya pasok dun sa tinatawag nilang Kaya tamang edad para makasuhan. Anong masasabi hindi niyo yan ho? pwede. Kailangan maparusahan siya. Nakagayak pa man din para sa kanilang fiesta ang syudad ng Tacloban ngayon. Pero paano raw ba sila magsasaya at magdidiwang? Lord! Lord! Sa nangyaring karahasan sa San Jose National High School. Na ang mga biktima, pati na ang mga namaril, mga bata. Tahimik na muli ang mga pasilyo ng eskwelahan. Ang bangungot, nag-iwan ng mga tanong, ng mga malalalim na sugat. Nakupot pa na Kalungkutan at pag-uusig. Dahil kung hindi ligtas ang ating mga eskwelahan, saan kukuble ang mga bata? Dahil hindi ba't ang eskwelahan tahanan dapat ng pag-asa at hindi ng krimen? May ama sa Northern Samar na ilang taon nang dinidibdib ang kanyang sikreto. Ang kanya raw kasing suso naglalabas ng gatas. Ang apo ng magsasakang si Lolo Bastre, ang 2 taong gulang na si Nathan, certified Lolo's Boy daw. Kapag nagugutom na ito, lalapit agad sa kanyang lolo para tumidi. Si Lolo Bastre kasi, kahit lalaki, kapag pinisil daw ang kanyang kaliwang dibdib, may lumalabas na gatas.
Bigla na lang siyang nagtanggal ng damit ni tatay, tas dumidi talaga siya doon. Pinili ko na lang kasi umiiyak eh. Payo ng eksperto, breast milk is still best for babies up to 2 years. Pero kung ang gatas galing sa dibdib ng lalaki, ligtas ba ito? Natawa ko yun, naghimal ako ng ganyan, mayroon ako gatas. At paano rin naman naglalabas ng gatas ang dibdib ng isang lalaki? Sa bayan ng Mondragon sa Northern Samar, nakatira si Lolo Bastre. Dito po sa lugar, ako lang may gatas po na lalaki. Linalabas niya yung gatas, natatawa kami lahat. Sige, tigian mo para makakapi ako umaga. Kada araw, sumisirit daw ng gatas ang kanyang suso. Malapot-lapot, para sa nanay ba? Yung amoy niya, or ang lumaro lang siya. Natikpan ko na po, pareha sa nanay. Bagay na kinumpirma ng kinakasama ni Lolo na si Annabel nang minsan daw siyang i-good time nito. Pinagsutan niya. Magkatabi kami. Napunta sa labi ko, sabi ko, matamis-tamis, parang may asin konti. At nang natikman daw ito ng kanilang apo na si Nathan, nagulat silang nagustuhan ito ng bata. Bigla siyang dumidi kay tatay ng walang sinasabi. Bigla na lang siyang nagtanggal ng damit ni tatay, tas dumidi talaga siya doon. Pinili ko na lang kasi umiiyak eh, hindi man siya masakit. Nag-start po siyang dumidi ngayong taon lang po. Meron naman akong gatas ng panganak ko sa kanya, pero hindi talaga siya dumidi sa akin. Sa isang linggo, 4 na beses siya dumididi kay tatay. Iniisip ko lang baka may epekto yun sa kanya, pero wala naman. Malusog naman siya, masigla. At hindi lang pala ang apong si Nathan ang laki sa gatas ni Lolo Bastre. Pati na ang anak niyang si Nessa, na nanay ni Nathan. Nung bata pa raw kasi ito, sa kanyang tatay Bastre rin, pinapasuso. Nagugulat din po ako na natatawa. Hindi ko naman po alam na pinadidi ako noon eh. Ayon pa kay Lolo Bastre, mukha naman daw healthy ang kanyang gatas. Pag kumakain ako ng gulay, pag higop ako ng sabaw, marami pa rin. Kahit saan magpunta yung magtrabaho, palagi napakita na din, may gatas talaga. Kaya binansagan siya gatas. Bata pa lang daw si Lolo Bastre nung nagsimulang lumabas ang gatas mula sa kanyang suso. At hindi na ito nahinto hanggang sa siya'y nagbinata at nagkapamilya. Abnormal ko no, sabi niyo sa mga taong iba. Hinayaan ko na lang kasi pag intindihin mo, yun ang masama. Dahil sa kakaiba niyang kondisyon, si Lolo Bastre dinayo na rin ng ilang local vloggers. Narinig ko siya dun sa amin sa Katarman na may gatas daw siya sa date. Hindi naman ako naniniwala. Binidyoan ko siya, totoo pala. First time ako nakakita ng ganyan na lalaki na may gatas. At dahil na rin sa kanyang breast milk, minsan na raw kwinestyon ni Lolo Bastre ang kanyang sarili. Bakit nga nagaganito ako? Yung ako babae. Yung ginawa ko lang, huminto ako mag-isip, lalaki ako. Kahit ganyan siya, di naman namin yan pinag-aawayan. Kasi intindi ko naman siya. Hindi naman ko ma'am, naka-epekto ma'am sa pagkalalaki po. Yung kondisyon ko. Gusto ko naman magpa-check up ulit. Lumuwas si Lolo Bastre patakloban sa Leyte para kumonsulta sa doktor. Ayon sa isang endocrinologist, posibleng meron siyang kondisyon na kung tawagin prolactinoma. Yun po yung tawag dun sa bukol, sa pituitary gland na gumagawa ng sobrang daming prolactin sa katawan natin. Yung prolactin, isa itong substance na ginagawa ng pituitary gland sa katawan natin. So ito po yung responsible sa paggawa ng gatas dun sa breast or sa milk production po. Medyo kakaiba yung case ni Sir kasi kumbaga parang isolated case lang siya ng pagkakaroon ng milky na discharge dun sa dibdib niya. Bagamat isa raw itong tumor sa pituitary gland sa ating utak, sa ilang mga kaso, non-cancerous o benign naman daw ito. Hindi po mataas yung chances na kumalat siya sa ibang parte ng katawan. Magkakaroon tayo ng imaging dun sa pituitary kung talagang may bukol siya. Ang mabuti sa mga case na ito ay may gamot tayo para mapababa yung prolactin levels, napapaliit din yung bukol through medication. Nasagot yung mga tanong ko. Handa na po, magpa-test ka sa doktor. Gusto ko mapagamot.
Ang tanong pa rin, ligtas bang ipainom sa bata ang gatas mula sa dibdib ni Lolo Bastre? Hindi naman siya delikado technically, yung parang substance ng gatas na nanggagaling sa lalaki. Pwede siyang kapareho dun sa babae, pero hindi natin kumbaga tiyak yung nutritional content ng gatas at pwedeng hindi ito sapat para sa paglaki nung bata. So ang recommendation po is breast milk pa rin po galing po sa mother. Ibahin nyo si Lolo Bastre para maitaguyod ang kanyang pamilya bilang magsasaka. Hindi lang dugot pawis ang kanyang ibinubuhos, pati na gatas. Mga sikat na artista, ginawa ng life-size na mga estatwa. Pero bakit pinagpiestahan online? Dahil ang ilan, kailangan daw iparitoke? Star-studded ang pagbubukas ng pinakabagong atraksyon ng isang theme park sa Pasay City. Welcome po sa Startista Gallery. Dinaluhan ng ilan sa mga pinakasikat na personalidad sa showbiz, politika at sports. Pero ang mga bisita na malikmata, doble-doble raw kasi ang kanilang nakita. Ang mga nakadisplay kasi rito, mga realistic daw na mga estatwa gawa sa resin ng mga sikat. Nariyan ang aktres na sina Aramina at Gladys Reyes. Meron ding estatwa ang balerinang si Lisa Macuja, pati na ni Yorme Isko Moreno at ang Olympic gold medalist Heidelin Diaz. Kay Heidelin po, parang siya po talaga. Like, height and syempre yung clothes niya din po. Tapos kay kay Gladys po, kuha po yung face. Pero may ilan hindi napigilang magtanong ng statue sa estatwa ng ilang celebrities. Parang mga tao sa panaginip ko kapag may lagnat ako. Parang figurine lang sa cake ng 90 sa mga itsura. Gaya ng kay concert queen Pops Fernandez na dinog show o pinagtripan ng mga netizen. Yuhu! Dito ang tingin, ma'am. Parang pinaghalong Pops at Martin sa isang statue. Pati nga si Pops mismo na pa-react. Sana ganito man lang. Paano raw ba kasi naisip ang exhibit na ito? Paano ginawa ang mga estatwa? Ang mga sagot sa mga tanong na yan, diretsuhin na natin sa gumawa ng mga resin statues, ang life-size art fabricator na si Jerry Santos. Ganitong klase ng trabaho ang ginagawa namin for 15 years na. Karamihan sa kanilang mga obra, life-size characters mula sa sikat na series, pelikula at online games. Ito raw ang kauna-unahang beses na kinomisyon ang kanyang grupo na gumawa ng resin statues ng Pinoy celebrities. To be given the chance na ibigay ito sa amin, talagang excited kami na gawin kaagad. Kaya talagang halos umuo na ako kaagad kahit wala pa yung sabihin na nating usapan tungkol sa budget. Inabot daw sila Jerry ng 4 na buwan sa paggawa ng mga estatwa. Una munang kinuhana ng 3D scan ang kanilang mga modelo. Kasama po yung ibang members ng aking team para sukatan yung artist para sa size ng kanilang katawan. And then yung kanilang mukha, ini-scan po yan para maging accurate. Computerized po siya na 3D. Sunod nila ang mga itong inimprenta sa 3D resin. Pagkabuo, ikinabit na sa ginawa nilang katawan ng mga estatwa. Papadala na po natin yan sa ating artist. From there, ipipaint na po nila yan. Yung painting, usually it takes about 1 week para matapos. Ang toka sa pagpipinta, ang isa pang grupo ng mga artist kasama ang misis ni Jerry na si Erica. Re-research kami ng mga pictures nila na pwedeng gawin sa makeup nila. Tinutukan namin siya, nag-overtime kaming gawin yung statue. At ang pinakamahirap daw gayahin, ang kilay at mata. Yun yung nagbibigay ng buhay talaga para talagang maging kamukha talaga siya.
pinakamadali raw ipinta para kay Jerry, si Mayor Isko. Ako nadalian ako kay Yorme kasi favorite ko siya eh. Parang, di ba pag ginagawa mo yung something na gusto mo, medyo inspired ka, hindi mo na mamalayan yung time. Pinaka-nahirapan naman daw sila sa estatwa ni Heidelin Diaz. Siya may pinakakakaibang katawan sa lahat. So ilang beses kami nag-trial and error para makuha namin yung kanyang katawan. Ang pinaka-paborito naman daw niya ang kay Richard Gomez. Gandang-ganda rin ako sa naging kinalabasan kay Richard Gomez, Efren Bata Reyes, saka si Django. Pero pag-aamin ni Jerry, hindi 100% na nagagaya ang kanilang mga modelo. Lalo na pagdating sa kanilang height o tangkad. Kasi meron pa siyang sapatos, minsan meron siyang heels, kaya yung iba mas tumatangkad pa compared sa actual height nila. At bago raw nila inilaunch ang mga estatwa, ipinasilip muna nila ang mga ito sa mga artista mismo. Merong yung ibang artist nag-request po talaga. Bawasan mo yung ganito, bawasan mo yung ganyan. Pag nagawa na siya at okay na yung management doon sa itsura, then we'll move on. Pero ang hindi nila inasahan, ang sangkatuta na pambabash. Lagyan na lang ng mga pangalan para makilala. Lalo na sa estatwa ni Pops Fernandez. Namanas na, Pops? Okay lang naman po sa amin ang mga kritisismo, lalo na't alam naman po namin na hindi naman po perfect ang gawa namin. Out of 24 na statues, merong isa nagkaroon ng konting problema sa mata. Do you think that's bad? Pwede naman po namin ayusin yun. Sana lang po, sa mga comments, be nice lang po. Comparison will always be there. Hindi man Madam Tusod yan. Doon sa mga nagbabash, please visit us. Kasi iba po talaga ang itsura when you're looking at them face to face. Hindi siya na-rush. We could do better kung merong mas mahabang time. Dahil sa mga natanggap na puna sa estatwa ni Pops Fernandez at ng ilang personalidad, nagdesisyon si Jerry at ang pamunuan ng theme park na i-pull out muna ang mga ito sa gallery. Hinihintay daw nila ngayon ang approval ni Pops Fernandez na nasa Amerika sa linggong ito bago nila ayusin at ibalik sa pagkakadisplay ang estatwa nito. Samantala, ang ilang mga model celebrities o artista katulad ni Gladys Reyes, Aramina, Maui Taylor at Michael Flores, naka face-to-face na ang kanilang mga estatwa. Sobrang nakakatawa. Thank you. May mga ginagawa pa po na statue as we speak now. Marami pa po, may mga presidente ng Pilipinas, may mga bayani po, may mga interesting personalities po na nagbigay ng karangalan sa Pilipinas. The management's way of telling the Filipino people na ang bawat athlete, bawat artista, bawat interesting personalities, may mga kwento. Para sa mga artist, normal minsan yung kinikriticize yung work nyo. Ang advice ko is just do your best. Pag may nagsabing hindi maganda, wag nating disregard para po ma-improve yung work natin. Ang tunay na obra, hindi lang sinusukat sa dami ng papuri, kundi sa tapang na tanggapin ang puna at paghusayin pa ang susunod na likha. Pakiramdam ng labanderang si Malu, tinambakan siya ng mga hamon sa buhay. Pero ang mantsang iniwan ang kahirapan, kinusot piga niya para sa mas maliwanag na hinaharap. Mula kasi sa pagsisikap niya bilang labandera, nakapagpatapos lang naman siya ng 6 na anak na ngayon pare-pareho ng professional. Yung pangarap ko maputol yung ugat na pagiging katulong. Naputol ko. Sa mga nagkakandak-kuba-kuba na riyan sa pagbabanat ng buto, kung minsan naiisip nyong may patutunguhan pa ba ang lahat ng inyong pagod, baka ang kwento ng labanderang ito ang maging sagot. Tubong Binangonan, Rizal at galing sa pamilya ng mga labandera si Malu. Sa murang edad, namulat na siya sa salat na pamumuhay. Alam mo yung kanununuan mo, labandera, katulong,
nagtitinda. Sabi ko, ayoko ng ganito. Dahil kapos, elementary lang ang kanyang natapos. 16 anyos lang daw si Malu nung siya'y nag-asawa. Nabiyayaan sila ng kanyang mister na si Cesar ng 6 na anak dahil sa pagpupursige ni Cesar na machine operator sa Pasig. Kahit paano raw, nakakaluwag-luwag sila noon. Nadanasan ko rin anak yung may katulong ako, may labandera ako anak. Dahil maganda ang trabaho niya. Pero nagbago ang lahat nung dekada 80. Kinuha ng trabaho asawa ko. Nagdesisyon si Cesar na mag-abroad, pero hindi ito nagtagal doon. Nung nawala ng trabaho si tatay, yun na doon na siya parang napinanghinaan ng loob. Siyempre, ang dami ng utang namin noon. Nagkaroon depression ng tatay ko. Doon na kami nag-start na medyo bumagsak. Dahil lumalaki na ang kanilang mga anak, napilitan si Malu na akuin ang responsibilidad na tustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Napilitan akong maglabada kasi sabi ko hindi sapat. Sa araw, naglalaba, nananahi ako sa gabi. Sa pag-asang mas lumaki ang kinikita niya sa paglalaba, mula Rizal, lumipat sila ng Parañaque. Magkano lang isang araw doon? 30. Sabi ko sa mister ko, lumipat tayo ng Parañaque. Doon 60 ang isang araw. Alam mo ba na naging model student ako? Kasi nga, labandera nanay ko, kaya ang ganda-ganda ng damit ko, ang puti-puti. Doon ako nag-umpisa naging proud kay nanay ko. Wala pang washing machine, mano-mano. Ang ginagawa ko kasi, ikukula ko yung damit, lalagyan ko ng kamyas tsaka asin. Ang puti. At flex lang daw niya, kahit halos buong araw siyang magkusot piga, ang kanyang kamay, makinis at malambot pa rin. Hindi ako naglo-lotion. Ang katwiran ko, kaysa gamitin ko, sa mga anak na lang. Bagamat hindi niya ikinakahiya ang kanyang trabaho, pag-aamin ni Malu, may mga pagkakataong hindi niya maiwasang manliit sa kanyang sarili. Maniniwala ka, labandera ko. Nakapag-abroad ang anak niya, ako naging labandera niya. Sabi ko nga, ang buhay talagang gulong. Alam ko, naalala ko nung elementary ako, somehow pinagtatawanan siya ng mga classmates ko. Birthday ko, nahihiyaman ako imbitahin yung mga friends. Doon ko nakita yung umawak sa ilong. Nakita ko ng pandidiri nila ng umaakyat. Ganun. Nang naalala ko yun, sabi ko, minsan nga natanong ko sa sarili ko, bakit mahirap kami? Kasi naranasan ko, nagkaroon na kami ng yaya eh. So, alam ko may kaya kami. Naging katuwang ni Malu sa paglalaba ang kanyang pangalawang anak na si Tina. Priority namin yung paglaro para mabuhay kami kaysa maglaro. Gusto niya kami makapagtapos para stop na yung magiging alipin namin. Habang ang panganay naman na si Apple, nagsumikap para magka-scholarship. Pag wala ng school, nasa-summer job naman ako. Basta hindi ako titigil hanggat wala akong walang trabaho. Kailangan may kitain ako. Or else wala akong baon. Nakikita niya nahihirapan ako. Kaya sabi niya, Nay, darating ang panahon. Iaahon kita dyan. Dito, halos lahat ng kanyang kapitbahay sa kanya raw nagpapalaba, gaya ni Maria Luisa. Yung mga puting damit, napapaputi pa niya. Okay talaga siya maglaba. Kumbaga talagang marirecommend mo siya sa iba. Kung aanuin mo yung buhay nila dati, talagang maaawa ka. Dahil sa pagpupursige nilang mag-ina, si Apple nakapagtapos sa kursong secondary education at naging teacher. Sisigaw yun. Ano mga chismosa dyan? Hindi na, kagraduate ang anak ko, hindi buntis. Kasi di ba yung mga chismosa ganun? Pero kahit unti-unti na raw naaabot ni Apple ang kanyang mga pangarap, hindi pa rin daw siya nakaligtas sa pangmamata dahil sa hanap buhay ng kanyang ina. Masakit. Lalo na kay Apple na magturo yan. Sabi na isang estudyante sa kanya. Yan si ma'am, nanay niya, labandera lang namin. Pero sinagot niya, eto yung anak ng labandera, nakatayo sa harapan niyo para magturo sa inyo. Tatatak sa mga tao yung pagiging labandera ko. Kalaunan, huminto sa pagtuturo si Apple. Pinasok niya ang pagnenegosyo. Katuwang ang kanyang ina, pinagtulungan nilang pag-aralin ang iba pa niyang mga kapatid hanggang sa ang pagsisikap nila nagbunga. Si Tina, na dating katuwang ni Nanay Malu sa pagbabanlaw ng labada, businesswoman na. Si Pogi, bartender sa barko. Si Isay, BPO employee.
Si Kino naman, supervisor sa isang kumpanya, habang ang bunso na si Shek nagtatrabaho bilang Coast Guard sa Malacanang. Nung hawak ko na yung diploma ko, hindi yun sa akin eh. More than ni-receive ko siya, para talaga yun sa kanila. Ang sarap na ng pakiramdam na ngayon, okay na kami. Malungkot nga lang na taong 2023, ang mister ni Malu na si Cesar namatay dahil sa sakit na high blood at diabetes. Hindi niya naabutan ang tuluyang pagginhawa ng kanilang buhay. Lalo't ngayon, nakapagpundar na rin sila ng sariling bahay sa Cavite. Sa sobrang proud nga ni Malu na mapagtapos ang 6 niyang mga anak, ginawan niya ang mga ito ng naglalakihang mga cross-stitch. Nung bata sila, walang picture kasi tagirap talaga kami no. Para remembrance ko sa kanila. Susunod, kahapon lang, binalikan ni Malu ang dati nilang bahay sa Parañaque. Ano? Kilala mo pa ako? Kinikilabutan ako nung nakita ko sila. Hala? O ano? Sino ngayon naglalabas sa inyo? Ako. Kahapon lang, binalikan ni Malu ang dati nilang bahay sa Parañaque. Ito pong General Malvar Street. Dito ako naglaba. Dito ako nagsasampay Diyan po lahat. dati kami nagsasampay. Oo. Pagpasok pa lang dun sa kanto, mixed emotion eh. Hindi ko alam kung matutuwa ako o maiiyak. Kasi maiiyak ako kasi bumalik yung memory ng hirap namin before. Masyado niyang pinatatag yung buhay namin, yung sarili namin. Kaya ngayon nagsumikap kami. Kinamusta at nagpasalamat din siya sa mga dati niyang kliyente. Ano? Kilala mo pa ako? Kilala niyo pa ba kami? Adali ka na! Mapunta ka sa camera! Huwag mo ako pahiya! O ano? Sino ngayon naglalabas sa inyo? Ako. Saan na? Nanay naglalabas. Payat, pero ko po. Lakas niya. Gusto ko siya lakas niya. Ano pa, diba? Sa tibig umaga hanggang gabi, no? Grabe, madaling araw. Para naman magpasalamat sa lahat ng pagsasakripisyo ni Malu, sina Apple may inihandang liham para sa dakila nilang ina. Nanay, kahit hindi natin kasama si Kuya Pogi, kasi nga nasa barko siya, meron naman siyang binigay na sulat sa'yo. Thank you for all the sacrifices you made so I would have this journey. Every mile I sail, I carry your strength with me. Sweet! Para ka na rin nga sa barko, Nay. Ay, mahirap din palang may pinag-aralan anak mo, nag-i-English, di mo maintindihan. Nay, taos puso kung pagmamalaki na dakila kang ina. Salamat, Nanay Malu. I love you very much, Nanay. Proud ako kahit papano dahil kahit na naglabada si Nanay, naging maayos ang buhay namin. Siya ang labanderang de Campanilla para sa akin. I love you, Nanay. I'm grateful kay God, una, kasi binigyan niya ako ng ganong nanay. Yung nanay na selfless. I will never regret na nagkaroon ako ng labanderang nanay. Sobrang hirap namin, nakaraos kami. Inspirasyon ka namin dahil sa paglalaba mo, nakatapos kami. Hindi yung sagabal yung kahirapan. Kayanin mo, pilitin mo. Akin lang talaga sa mga nanay, pagsikapan. Tapos yung mga bata, lunginin yung nanay nyo, magulang nyo kasi nagpapakairat para makatapos kayo. Binilang man ang bawat piraso ng labada. Hindi na mabilang ang mga sakripisyong tiniis ni Malu. Pero sa bawat kusot at bawat piga at bawat patak ng pawis, 6 na mga diploma ang kanyang isinampay. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.